Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Hara Maria Quijada. Ang panahon ng aktivismo sa Pilipinas mula 1960 at hanggang 1972 ay isang makulay at mahalagang yugto sa ating kasaysayan. Nagbigay daan mas mataas na kalamayan ng Pilipinong hangil na kanilang kalagayan sa lipunan. Sa panahong ito, sumisimbolo ang ibang-ibang anyo ng sining at panunulat bilang tugon ng umiiral na isyu, kagaya ng kahirapan, kawalan ng katarungan, pag-abuso ng pangyarihan at panunumpil ng karapatan. Hindi lamang ito simpleng paghayag ng damdamin, kundi isang kolektang pananawagan para sa pagbabago. Ang politikan, kasanayan, Ingles at musika nagsisilbi upang maging mabisang kasangkapan sa pagigising diwang makabayan at pagpalakas ng pagkakaisa sa sambayanan. Sa pamamagitan ng panitikan na ipintang buhay ng mga mamayan at mga suliraning kanilang kinaharap, kaya naging malinaw ang kanilang mga hinging laban sa pang-aapi at kawalang katarungan, samantala kasaysayan ay nagbigay ng mas matibay pundasyong at konseptong sa mga akda na nagpapakita ng mga pananawagan sa pagbabago at hindi lamang bunga ng kasalukuyang pangyayari, kundi nakaungat ang mas mahabang tradisyon ng pagkikibaka ng mga Pilipino. Ang mga gamit ng Ingles ay nagsilbing tulay upang higit makikilala ang mga likhang Pilipino sa daigdig ng larangan. At nakatulong din ito upang mas maipaabot ang sigawang bayan ng mas malawak na saklaw. Higit pa rito, ang musikang nagsilbi tinig damdamin, himig ng pagkakaisa at pag-udyok ng mas matatag na pagkilos tungo sa pagbabago. Ang panahon ng aktivismo ay nagpapatunay ng sining at panunulat ay hindi lamang likhang panitikan o pag-aliw, kundi kapangyarihan sandata laban sa pananupil at kawalan ng katarungan. Ang pagsisilbi ng literature, kasaysayan, wika at musika ay nagsilbing perwisang pagbuklod sa mga mamayan at pagbigay inspirasyon ng kanilang laban para sa kalayaan at katarungan. Sa pamagitan nito, higit natin kaunawaan na ang aktivismo ay hindi lamang simpleng pagkilos sa lansangan, kundi mas malawak na kilusan ng kaisipan at damdamin na nagangkla ng sining at kulturang kasambayang Pilipino. Ang literatura ay hindi lamang kwento o tula, kundi nagsisilbing sandata ng katotohanan. Ito ay nagiging testimonya ng buhay ng mga Pilipino, mga karanasan ng pagdurusa, paghihirap at gayon din ng pag-asa. Sa pamamagitan ng panitikan, naipapahayag ang tunay na kalagayan ng lipunan at nagiging kasangkapan ito upang mamulat ang mga tao sa mga isyong panlipunan. Ipinakita rin dito na ang kahalagahan ng literatura sa panahon ng aktivismo noong 1960 hanggang 1972, kung saan maraming manunulat tulad ni na Rogelio Mangajas, Efren Abig, Virgilio Almario at Rolando Tinio ang gumamit ng panitikan upang ipahayag ang protesta laban sa katiwalian, kahirapan at kawalan ng katarungan. Ang kanilang mga akda ay nagsisilbing boses ng mamamayan at nagbibigay diin sa nasyonalismo at pakikibaka para sa pagbabago. Sa kabuuan, makikita na ang literatura ay hindi lamang para sa aliw o libangan, kundi ito ay makapangyarihan para ipahayag ang karapatan at gisingin ang damdamin at kamalayan ng mga tao. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Stephanie K. Magali mula sa BA2 Section 5 Group 5. Kasaysayan, sa panahon ng aktivismo ay kasabay ng paglawak ng protesta, rally at kilusang estudyante laban sa diktadorya at mga kawalang katarungan sa lipunan. Ang mga manunulat ay hindi lamang mga artista kundi mga saksi at mga kalahok din sa kasabay na kasaysayan. Halimbawa, si Rogelio Mangajas ay simulat ng duguang placard na sumasalalim sa dugong rally noong panahon. Si Virgilio Almario o Rio Alma ay nagpalago ng modernong tula bilang bahagi ng intelekwal na resistensya. Ang kanilang mga akda ay dokumento sa klima ng politika noong panahon ni Marcos at nagpapatuloy sa tradisyon ni Rizal na gagamitin ang pagsulat bilang isang panawagan para sa reforma.
Ang literatura ay nagiging talagaan ng kasaysayan ng aktivismo na nagpapakita kung paano lumalaban ang lipunan sa pang-aapi. Ang Ingles ay mahalaga sa pagsasalin at pagkikilala ng panitikang Pilipino sa buong mundo. Sa pamamagitan nito ay iuugnay ang mga klasikong akda ng kanluran at Pilipinas. Halimbawa, isinari ni Rolando Tinio ang mga tula ni Shakespeare. Si Virgilio Almario naman ay Nole at El Filibusterismo. Dahil dito, maraming akda Pilipino ang kinikilala at pinapahalagan sa pagdaigdigang saklaw. Ang Ingles ay tulay. Pinapakilala nito ang panitikang Pilipino sa mundo at dinadala naman ang mga klasiko sa mundo sa mga Pilipino. Ngayon, dumako tayo sa literatura. Nagpahayag ng pakikibaka at mga adikain ng mga Pilipino. Kasaysayan, nagbigay ng konteksto ng pangangapi at aktivismo na nagbigay inspirasyon sa mga akda. Ingles, nagsilbing medium para sa pagsasalin at pandaigdigang pagkikilala. Musika, nagbibigay buhay sa parehong mga revolusyonaryong mensahe na nag-iisa ang mga tao sa damdamin. At yun lang po, maraming salamat.